Breaking news, 12 F-15 fighter jets ng Amerika ay idineploy na malapit sa Iran at ang USS Abraham Lincoln na aircraft carrier ng Amerika na dati ay naglalayag sa South China Sea, ito ngayon ay ipinipwesto malapit sa Iran. Ano naman ang sinasabi ngayon ng mga bansa na malapit sa Iran? Lalong-lalo na sa Middle East. Ito na kaya ang sinasabi ni President Donald Trump na ang tulong ng Amerika sa mga protesters na nasa Iran ay parating na. Ito na kaya ang sinasabi ni President Donald Trump na panahon na upang magpalit ng bagong leader ang Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito. Nandito ka na rin lang naman. At i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay January 20, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa napakainit na tensyon ngayon sa West Asia, particular sa Iran at sa aksyon ng United States of America. Maging ang mga bansa sa Middle East ay umalma na rin. Tama ang inyong narinig mga kaibigan sa ating intro na tahasang sinabi ni President Donald Trump na panahon na upang magkaroon ng bagong leader sa Iran. Sinabi ito ni US President Donald Trump nang sumabog ang balita na umabot na raw sa 16,500 ang mga nasasawi at umabot naman sa 330,000 ang mga sugatan at sa kauna-unahang pagkakataon inamin ito ng Iran publicly. Ito ang sinabi ni President Donald Trump na ibinalita ng NBC. Trump calls for new leadership in Iran following nationwide protest. Nangyayari kasi mga kaibigan, ang malalaking kilos protesta hindi lang sa loob ng Iran kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. At parehas lang ang kanilang panawagan. Pababain si Ayatollah Ali Khamenei. Kung noong nakaraang linggo hanggang noong Lunes mga kaibigan ay napakainit na ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran, mas tumindi pa ngayon mga kaibigan sapagkat ayon sa ulat, ang United States of America ay nag-deploy na ng 12 F-15 fighter jets. Ang iba namang mga balita ay 15 fighter jets ang ipinadala ng United States of America. At alam nyo ba mga kaibigan na ayon sa ulat, nilapag ito ng Amerika sa Jordan. Kilala ang Jordan bilang kaibigan ng United States of America. Maliban sa F-15 fighter jets ng Amerika na inilapag sa Jordan, ang isa sa mga pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika na tinatawag na USS Abraham Lincoln na dati ay naglalayag sa South China Sea, ngayon ay ipinupwesto malapit sa Iran at ayon sa ulat, nakaalerto ngayon ang 30,000 na mga sundalo ng Amerika sa Middle East. Parehas na parehas ang strategy na ito noong atakihin ng United States of America ang Venezuela upang kunin si Nicolas Maduro. Una, ay idineploy ng Amerika ang kanilang mga sundalo na umaabot sa 15,000 hanggang 20,000 at ipinuwesto ito sa Puerto Rico sa tapat lamang ng Venezuela. Pagkatapos nito ay ipinadala ang kanilang mga fighter jets, sakay naman ng aircraft carrier at mga warships. Ganon din ang nangyayari ngayon sa Israel, Amerika, Iran, sapagkat ang aircraft carrier ng Amerika ngayon ay malapit sa Iran. Ang mga sundalo ng Amerika malapit sa Iran. Ang kanilang fighter jets malapit sa Iran. Sa mapang ito mga kaibigan ay ating makikita na ang Israel at Jordan ay magkatabi lamang. Ano naman ang meron dito? Malaki. Ganito kasi mga kaibigan, noong 12 days war ng Israel at ng Iran,
napakalayo ng Israel sa Iran. Dito nagmumula ang mga fighter jets ng Israel at nakaya nitong lumipad papuntang Iran nang hindi nadidetect ng air defense system ng Iran. At nang nagpapalipad ng mga ballistic missiles ang Iran papuntang Israel, isa naman ang Jordan na tumutulong sa pag-intercept nito kasama ang puwersa ng United States of America at Saudi Arabia. Ngayon, kung distansya ang ating pag-uusapan, Israel, Jordan papuntang Iran, di hamak na mas malapit ang Jordan sa Iran ikumpara sa Israel to Iran. Ibig sabihin mga kaibigan, kung magsasagawa ng pag-atake ang United States of America gamit ang kanilang F-15 fighter jets papuntang Iran, mas madali ito kasi nga mas malapit ito sa Iran at mas lalo pang hindi mahihirapan ang United States of America kung sakaling aatake ito sa Iran sapagkat sa Iraq mga kaibigan ay maraming base militar ang United States of America. Ibig sabihin, magkatabi na lamang ang lupa na kung saan magkakaroon ng digmaan kung sakaling umatake ang United States of America sa Iran. Dati nang nagbabala ang Middle East countries gaya ng Saudi Arabia, Ehipto at iba pa na ayaw nila na madamay o magamit ang kanilang lupain kung sakaling magkakadigmaan ang United States of America at Iran. Katulad na lang ng pahayag ng Saudi Arabia. Sumulat ito mismo sa Tehran. Ayon sa kanila, neutral sila sa tensyon ngayon sa pagitan ng United States of America at Iran. Nakiusap din ang Saudi Arabia sa United States of America na kung sakaling umatake ito sa Iran ay limitahan lamang ang kanilang gagawing pag-atake. Kaya kung ating iintindihin ng mabuti ang effort na ginagawa ng Saudi Arabia, ito ay upang hindi sila maging target ng Iran sapagkat sa Saudi Arabia ay napakaraming base militar ng Amerika. Lalong-lalo na nanangako ang Iran na kung sakaling umatake na ang United States of America sa Iran, lahat ng mga base militar ng Amerika na nasa Middle East at nasa Israel ay magiging target ng puwersa ng Iran. Kasama ng tatargetin ng Iran ang Israel. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Halos lahat ng mga world leaders ay nakatutok ngayon sa Iran, maging ang mga reporters at news agencies sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa ginagawa ng United States of America. Konting gagalawan lamang, konting pagsabog lamang, konting pag-atake lamang ng Amerika sa Iran ay mag-uumpisa ang isang napakalaking digmaan sa rehiyon. Sana naman ay marisulba nila ito nang hindi na kinakailangang meron pang dugo na dumanak. Wala na sanang gera na mangyari. Sana ay maayos na ang lahat. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon diyan sa comment section. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!